Congressman Benny Abante. You are recognized, Congressman Abante. Magandang umaga sa iyo at Colonel Asierto. Magandang umaga po. Kayo po pala ay na-assign na sa iba't ibang PNP stations, ano po? Sa totoo po, ako po ay lagi naka-assign sa mga task forces. Hindi po ako na-assign sa station o sa probinsya. Lagi pong special unit yung lagi pong assignment. At kayo po Anti-illegal drugs sa PAOK. At kayo po ay nasa ilalim ng sino pong opisyal, usually. Sa isa lang po ba kayo nasa ilalim sa opisyal o ilang opisyal ang nasa, kayo po ay nasa ilalim nila? Ang mga boss ko po ay mga direktor namin, direktor ng PINSOT o Task Force Commander na sila General Aglipay hanggang umabot kay General Bacalso, General Nick De Leon, General Kakdak. Dahil yung ibang ko din ang pinakahuling boss ko po ay si Colonel Pero, si General Mijares. Yun po ang mga naging boss ko po. Alam po ba nila ang inyong involvement sa mga operasyon na ito? At alam po ba nila ang inyong mga in-expose recently? Involved po ba sila dyan o hindi po? Ako po, hindi man po ako nagtatrabaho ng kailan ng boss ko. Alam po nila lahat yun. Kung ang tinutukoy niyo po ay tungkol dun sa report na ginawa ko tungkol kay Michael Yang at kay Alan Lim. Alam po yan ng aking director during that time na si Director Mijares. Meron po ba silang ginawang report tungkol dito o kayo po ba ay nag-agree po ba sila sa inyo o sila po ba ay sumang-ayon o nakasama kayo upang i-expose itong mga bagay na ito? Kasawiyang palad po, sinabit ko po ang report ko kay General Bato, pero wala po nangyari. Hindi po niya inaksyonan. Iba po ang ginawa niya. Ang ginawa niya is ang kinausap niya ay si Alan Lim. Imbis na ako yung kausapin niya na gumawa ng report, si Alan Lim ang kinausap niya. Then, nagbigay din po ako ng report kay Director General Aquino ng PIDEA. Sa kanya naman po, in fairness po sa kanya, pinatawag niya ako, kinausap niya ako. In-explain ko sa kanya yung report ko kung paano ko nakuha. At ang sabi niya, ipapaabot niya sa Malacanang. Pero, nung pumutok na po ito, medyo nag-deny po siya na ang sabi niya is hindi niya maalala kung kanino niya binigay sa Malacanang. Nakakapagtaka naman po noon eh. Napaka-importante yung report, di alam kung kanino iniwan yung report, kanino ibinigay. Then nagbigay din po ako ng report kay General Albayalde, Chief PNP Albayalde. At nung una, ang dininay niya, ganun din, dininay niya nung una, pero nung sinabi siya merong litrato, medyo naaalala niya. So inamin din niya, pero wala siyang ginawa. Katulad nila General Bato de la Rosa, Aaron Aquino, at Oscar Albayalde, wala silang ginawa doon sa report. Talagang pinabayaan nila yung report. Then, hanggang sa lumabot na yung hindi nila ma-dispute yung aking report, ang ginawa nila is ako yung siniraan. Siniraan ako at yung team ko. At dahil nga doon, yung isang kasama ko na gumawa ng report, binukot, si Captain Lito Perote, hanggang ngayon nawawala. At ang isa ay binaril, namatay. Si retired Master Sergeant Jerry Liwanag. Wala pong umaksyon sa report ko. Ano po ang posisyon ni Senator Bato de la Rosa
Kung kinausap niyo siya tungkol sa bagay na ito. Siya po ang chief painting noon, pero hindi po kami nag-usap ni minsan tungkol sa report ko. Hindi niya ako kinausap. Ang kinausap niya ay si Alan Lim o si Lin Wenxiong. Yun ang kinausap niya. Kung hindi po kayong kinausap ni Senator Bato, paano po niya nalaman ang inyong operasyon? Nalaman niya po na meron akong report dahil meron po nagsabi sa kanya na meron akong report tungkol kay Lin Wenxiong o Alan Lim. Nalaman niya yung report ko na kay Director Pascolan. Tinawagan niya po si Director Pascolan at pinakuha niya yung report ko. Nalaman ko po ito kasi tinawagan ako ni Director Pascolan. Tinatanong ako kung nag-usap kami ni Chief PNP Bato that time. Kasi bakit daw pinapakuha yung report ko. Ang sabi ko kay General Pascolan, sir, hindi po ako kinakausap, hindi ko po alam kung paano niya nalaman na meron akong report na ibinigay sa inyo. Noong pong 2017, sino po ang Director General ng Philippine National Police? Si Bato rin po ba? During that time po, siya pa po ang director. At kayo po'y gumawa ng isang Director General. report. Kayo po'y gumawa ng isang report noong 2017 na kung saan lumabas ang pangalan ng mga high profile na mga tao katulad ni Michael Yang at Alan Lim na kilalang parehong malapit kay dating Pangulong Duterte. Tama mo ba ito? Opo, actually meron pa isang pangalan po doon, si Johnson Chua. Johnson Chua. Opo. Ito pong report na ito ay naibigay po kay Senator Bato noong panahon niya. Opo, naibigay po sa kanya. Pero wala po siyang ginawa. Wala. Ang ginawa niya po ay, ang kinausap niya si Alan Lim. Then kinausap siya ni Michael Yang. Okay. Bakit po niya kinausap si Alan Lim? Palagay niyo? Ang alam ko po is kinonfront niya si Alan Lim at umamin si Alan Lim sa kanya na siya yung nahuli sa Cavite na laboratory na ang pangalan na ginagamit niya doon ay Wen Li Chen. So nga pala, kaano mo si Miss Roslyn, kaano mo si Alan Lim? Your Honor, hindi ko po kilala si Alan Lim. Hindi mo kilala? Hindi po. Okay. So, Colonel Asierto, yung pong Dumul raid, kailan po nangyari ito? Dumul raid? December 31 po, 2004. 2004. Sino po ang Director General ng Philippine National Police noon? That time? Si General Aglipay po. General Aglipay. Okay. Pero po kung isang tanong doon, no? Sino po ba ang mga taong binantayan ninyo sa inyong surveillance? Tungkol dito. Ang prominent po doon na pangalan ay si Alan C. Alan C. Opo. Nasaan na po siya ngayon? Wala na po. Nasa testimony po ni Arturo Las Cañas kung ano yung nangyari kay Alan C. Okay, Colonel Asierto, pakibanggit nyo nga po sa amin sa Quadcom kung ano ang koneksyon ni Michael Yang sa drugs at ang koneksyon ni Michael Yang sa dating Pangulo. Si Michael Yang po ay nung inibisigaan po namin yung sa Domoy noong 2004, si Michael Yang po ay hindi namin nakikita. Kasi po ang participation niya ay nagsimula o yung aming surveillance is nagsimula noong October 2004. Pero ang participation ni Michael Yang, base dun sa informasyon na nakuha namin, is nagsimula siya noong August. Ang participation niya is siya yung tumanggap ng 2
40-footer container van na naglalaman ng mga saring-saring gamit ng mga chemicals at equipment at mga ibang produkto na ginamit sa pagtatayo ng laboratory sa Domoy at yung doon sa nahuli sa Cagayan de Oro. Yun ang participation ni Michael Yang sa Domoy. So, although siya nag-participate, pero during our surveillance ng October hanggang mabas namin noong December 31, hindi namin siya nakita. Si Michael Yang po ay una kong natanggap ang information sa kanya noong April 2016, campaign period. Ito po ay ipinakita sa akin ng litrato na magkatabi si Michael Yang, si then presidential candidate Rodrigo Roa Duterte, at si Bongo na nasa loob ng isang pribadong eroplano. Yan po ay 2016. Ang sabi sa akin ng asset is magkaibigan si Michael Yang at si then Mayor presidential candidate Duterte. So, nung matanggap ko po yung informasyon dahil 2016 campaign, hindi ko po muna ginalaw kasi parang hindi pa ako hinod yung informasyon. Nung manalo na si Pangulong Duterte at nasimulan na yung war on drug na maraming namamatay, sinimulan ko na po yung aking betting doon sa informasyon na natanggap ko tungkol kay Michael Yang. So, base doon sa betting na ginawa namin, meron kami nakakausap na isang tao na meron ding involvement doon sa pagtatayo ng laboratory sa Dormoy noong 2004. Nagkataon na natagpuan siya ni then Captain Lito Perote. So kinausap namin siya sa Davao noong August 2017. Nag-meet kami doon. So, kinausap namin siya. Hindi pa kayo nakita ni Michael Yang kahit minsan? Ay, hindi pa po. Si Alan Hindi pa po, hindi pa po. Nakita na pa kayo ni Alan Ang Lim? mayor pa niya. Mayor pa siya. Ay, hindi pa rin po. Hindi pa rin po. Meron kaming picture dito na kasama ang dating Pangulo. Can we get the picture there? Na kinakausap niya si Michael Yang at si Alan Lim. So, ibig niyong sabihin, Colonel Asierto, sa inyong investigasyon na talagang nasisiguro nyo na may koneksyon ang dating Pangulo sa mga illegal na gawain ni Michael Yang at ni Alan Lim. Meron po ba? Sigurado po ako dahil po doon sa nangyari sa akin at nangyari doon sa mga kasamahan ko, very obvious po na siya yung nag-protect. Pinotektahan niya si Michael Yang at si Alan Lim. Ano pong nangyari sa inyo? Yung po ba ay ginawa sa inyo? O dinecide ninyo? O ginawa po sa inyo sapagkat nakita nyo ang involvement ng dating Pangulo dito kay Michael Yang, kay Alan Lim? Nakita nyo na hindi pinansin ang report ninyo ni Senator Bato? Karoon din po si ang iba pang mga Director General. Parang lumabas po kasi, nung hindi nila ma-dispute yung aking report, kasi supported naman po ng mga dokumento. May mga warrant of arrest si Johnson Chua, merong court decision si Yuen Lichen o si Alan Lim sa Cavite. So, hindi nila ma-dispute yung report eh. Ang ginawa nila, sinira nila kami. Naglabas sila ng white paper against us, ginawa kami ng matrix. Sino pong gumawa nun? Sino pong gumawa ng mga yan?
Alam niyo po ba, kilala niyo po ba sinong gumawa sa inyo ng mga white paper na yan? Sila po ba ay nasa loob ng Philippine National Police? Sila po ba ay mataas na opisyal ng Philippine National Police? Meron po akong suspecta kung sino ang gumawa, pero hindi pa po kumpleto yung aking ebidensya, pero alam po namin na siya yung gumawa, kaya lang hindi pa po kumpleto. At yan pong white paper ay ginamit ni Pangulong Duterte nung nagsalita siya sa General Santos. Yung papel na